I love making people happy talaga. Ang sarap ng pakiramdam. Kaya lang, ang importante, kailangan ikaw muna ang masaya. Ako po si Bobet Vidanes, 54 years old, isang direktor at isa ring konsehal sa mahal kong bayan ng Pililla Rizal. Sa mahabang panahon, 3 dekada rin ako nagtrabaho sa isang broadcasting network. Nung time na gusto ko na talagang magpahinga, alam ng pa ako kung saan ako hahakbang, uuwi ako ng Pililla Rizal. Dito ako natuto mangarap. Paulit-ulit to, hindi ako nahihiya sinasabi. Ang pangarap ay hindi mananatiling isa lamang pangarap. Ang dami kong ginagawa at ang dami ko pang gustong gawin. Hindi pa ako tapos eh. So, kailangan ko ng supplement na gagabay sa akin. Yan ang MX3. At my age, I'm so happy talaga na wala pa akong maintenance. That's why nag-i-enjoy pa ako doon sa pag-i-explore ko. Ngayon, nag-i-enjoy ako bilang konsehal. Hindi pa rin ako tumitigil bilang isang director. So, physically, kaya pa. Nowadays, mas marami ako talagang pinipray na thank you. Thank you for making me healthy. Thank you sa food. Thank you sa friendship. Thank you sa mga ngiti. Thank you, MX3. MX3, you make people happy. Solid. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Kaya't tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Pag magsabihin radyo, sabihin mo energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Cheers, miss! Dabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! Ay, patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo. Sabihin mo! Yon! Happy Monday morning sa inyong lahat. February 19, 2024. Chararot. O, diba? Siyempre, sa lahat pa rin natin mga pangganang patuloy na nakatutok sa atin. Our Facebook Live, Energy FM. And of course, sa ating Team Replay. Hello po sa inyong lahat on our YouTube channel. Please don't forget to subscribe. My name is Kapitana Sisa. My name is Balen Montenegro. Oh, talaga ba? Hindi ba Ursula kami? Huwag mo naman inaano. Sige, magta-top card reading. Hindi, mamaya, may gusto po ba kayong ipabarang o ano? Uy, mukhang ako mangkukulam. Tapos red lipstick pa ako. Hindi naman ngayon, semana undas. Hayop ka. Hindi naman undas, bakit nagkaganyan? Pakilala na ako. Sige, go. Ako po si Tita Cora. At ang kasama kong kaibigan Oso. Hayop ka. At ang partner kong Impacta. Kasama natin ang munting bibe. At kami ang Baklinasa! Woo, woo, woo! Ayan. O, diba? Ang taray kasi ng kasuotan mo today. Ayan, maraming salamat. Impactang. Malditang maldita. Parang yung wala. Parang yung Dahil may nakalimutan kang props. Ano? Walis. Ay, hindi. Doon yun kila Ursula. Yung may 2 il. Hindi ka magtutupad. Leche! Yung totoo, kaya ganyan ang buhok mo, aminin mo. Oo. Hindi ka naligo, no? Uy, naligo ako. Tinatamad lang ako mag-judge. Ayop ka. Baka isipin ng mga nakikinig sa atin, ang dugyot Kasi ko. kadalasan ng mga ganyan, diba? Aminin man natin, yung may mga hair lalo. Yung mga nag-ano lang, half bat lang. Tapos, Naku, may kilala akong DJ na ganon. Na hindi naliligo? Mm-mm. Oo, alam ko yun kung sino. Ay, tsaka hindi ako dugyot. Di ako yung mga chinelas ni Carla Ebilian. Charias! Hindi kayong paninda. Oo. Hindi ka ballet shoes. Uy, pero eto naman nasagap ko over the weekend. Alam mo, Alam mo. kaya hindi ka pala sumama sa akin sa sa Oo, Tagaytay kasi kasama mo daw chumichismis ka. Kasama mo daw si Ate Alicia Balatmon. Oo. Ay, Ate Alice. Ayan. O, diba na nakakalok. Oo. Eto na, Mari, Ano? ang nasagap ko. Mukha daw kasing alam mo yun na merong isang mayor
itago na lang natin sa lalawigan ng Baliwag, Bulacan. Hindi naman yan yung umalis dito. Ay, hindi. Oh. Hindi. Wala yung kinalaman doon, di ba? Eto na nga. Mukhang ipinaprotesta. At talagang, alam mo yun, medyo na-offend. Bakit? Anong Dahil ginawa? nga dito sa teleserye na GMA7 na Abot Kamay na Pangarap, na kung saan nga naman nag-i-star itong si Jillian Ward at si Carmina Villaruel. Hindi ba? Na kung saan nga naman kanyang ipinaprotesta at talagang nadismaya siya. Na dahil lamang noong February 19, February 14 episode. Correct ka? February 14 episode. Itong si Bulacan Mayor ng Baliwag City na si Ferdy Estrella ay sumulat sa pamunuan ng GMA7 na kanyang pagkadismaya matapos kasing gawing katatawanan Ang alin? ang syudad ng Baliwag, Bulacan sa, alam mo yung episode noong February 14 ng Abot Kami na Pangarap. Detalyo Mare, bakit nila pinagtawanan? Paano? Yun, may episode doon na kung saan si Moira, diba, na kung saan ginagampanan na role ni Pinky Amador ay medyo, alam mo yun, nawawala na sa sarili. Nawala sa katinuan. Oo, ganyan. Tapos habang may segment doon or meron dong eksena na kung saan nga na makasama ni Jackie Lou Blanco ang ilan sa kanilang mga inmates at sa kanyang binanggit, nako, mukhang papunta na siya sa Baliwag, Bulacan. Ay. So ibig sabihin, parang na-offend ang naturang mayor sa eksena at sa linyahan ni Miss Jackie Lou Blanco na ginamit dito sa teleseryeng ito na parang pinatutungkolan niya na kapag ikaw ay nawawala sa katinuan ay papunta ka sa kanilang lalawigan at syudad. Diba? Kaya na-offend talaga at talagang gumawa ng official statement kaagad. Itong si Mayor Estrella ng Baliwag, Bulacan, Ferdy Estrella. At sinulatan niya kaagad ang pamunuan ng GMA7 na kanyang pagkadismaya. Dahil nga parang tipong, anong tingin mo sa syudad ko? Baliwang mga tao? Bakit kailangan ganun? Diba? Although sabihin na nga natin na ang Baliwag, Bulacan ay isang syudad nga naman, lugar. Diba? Na bumubuo sa lalawigan ng Bulacan. Diba? Na kung saan nga naman sinasabi nila kasi yung Baliwag, Bulacan na yan ay ginagamit lang parang colloquial words ng mga kabadingan. Kapag kami pinatutungkulan ka sa mga, alam mo yun, ano ba yung mga salitang baliw-baliwan, sa baliw? Baliwag, yung mga ganyan. Laling, neneng, ganyan. kreng-kreng, gano'n. Neneng. Koraching, ganyan. Ansya Maru, ganon. Anselmo, ganon. Hoy, baka magalit naman yung mga Anselmo. Hindi, charot lang yun. hindi ko. Yun nga, as in talaga ngayon. Alam mo, baka susurte sa ano. Abot kamay na mga kabadingan naman. Abot kamay na presyo naman. Pero eto na nga, yun nga, as in iniintay pa ngayon ng mga tao yung formal na complaint nitong si Mayor Ferdy Estrella sa pamunuan mismo ng MTRCB na kung saan nga naman kanyang hinihikayat at kanyang pinananawagan na ipatigil nga ba yung naturang show. Tingin mo, Mare, may possibility na ipatigil nga? Well, sa mga ganong aspeto naman, syempre may due process yan. Diba? Kung mag-aalamin natin yan, kung ito ba yung masususpindi, mapapatigil. Pero syempre, yung pagkagagamit kasi yung word itself ng Baliwag, Bulacan na kung saan syudad at siya ang mayor, alkalde doon ay medyo offensive nga naman. Lalo pat may pinatutungkulan kayo na mga taong nawawala sa katinuan. Hindi ba? Very offensive nga naman. Foul yun, kumbaga. Alam mo ngayon ko na-realize na ngayon mag-iingat na yung mga kabadingan, lalo na yung mga nasa entertainment industry. Kasi Mare, ginagamit talaga. Na baliwag na ganon. Diba yung mga ganong aspeto? Kaya ito, ibig sabihin lang nito, nanonood mismo yung yung siguro kanyang staff ng naturang yan. Kung kaya't naiparating siguro sa naturang alkalde. At tsaka Mari, lahat may resibo na. Correct, hindi ba? Kumbaga parang hindi naman sa pagpapaka-OA si Mayor Estrella. Pero syempre, pinoprotektahan din niya yung kanyang mga nasasakupan. Dahil syempre, baka gawing katatawanan na yung kanyang syudad. Kasi nga Mari, nung unang panahon, di ba, kung maaalala mo, naging tawanan
labanan at parang tampulan ng tuksuhan kapag taga Mandaluyong ka. Correct, diba? Oo. Kasi sa loob, labas. Diba yung mga gumaganon ganon. Parang hindi na maganda rin tignan. Lalo pa syempre, kung ikaw naman ay isang simpleng mamamayan na wala ka namang ginagambalang tao na kabilang sa syudad ng Baliwag City, diba? Ng lalawigan ng Bulacan, ay hindi mo rin gugustuhin matawag kang baliwag. Diba? Mga baliw-baliwan. Kaya nga napaka-sensitive nitong bagay na ito. Kung action na ng MTRCB, hindi pa natin alam dahil nandun pa lang ang kanyang formal complaint sa mismong pamunuan ng GMA7. Well, sigurado naman dahil pag pumutok ito, kanyang official na pahayag. Diba? Isang page talaga na napakahaba. Na ibig sabihin lang nito ay talagang hindi nila nagustuhan. Kung magpa-public apology man ang pamunuan or yung mga artistang kasama doon, lalong-lalo na si Miss Jackie Lu Blanco. Yes. Diba? Ay kung mag-public apology man, ang production din ng Abot Kami na Pangarap, ay alam mo, hindi pa natin alam dahil sa ngayon ay inintay din natin ang official statement na galing mismo sa pamunuan ng GMA7 kung anong masasabi nila para maibsan yung pagkainis ni Mayor Estrella. Mare, may chika ako. Di ba dati na-offended ni Coco ang ang Muslim community? Correct, di ba? At personal siyang pumunta at humingi ng paumanhin. Sa mismong matataas na opisyal sa mismong Muslim community sa Quiapo. Humingi siya ng paumanhin. Ito kaya, Mare, tingin mo, mapapatawad kaya sila kapag sila ang nagpunta mismo sa opisina? Siguro naman, Mare. Kasi siguro nga wala naman din masamang tinapa yung naturang produksyon sa kanilang pagkakasambit. Siguro lang talaga dahil nga syempre naging salitang baklaan na lang yung Baliwag Keme. Siguro para sa kanila, hindi nila yon inakala na aabot sa ganong punto. Pero syempre sabi nga natin, Mare, diba? Sa bawat salita na lumalabas sa ating mga bibig, kasi sinasadya man o hindi, may pananagutan po yan. Makinig yung mga dyan, mga toxic ang bibig. Tama. Lalo pat ito, Mare. Diba? Nakaabot mismo at nag-react ang mayor ng Baliwag, Bulacan. Alam mo yun, baka posible pa nga napatawan sila ng persona non grata at hindi kayo pwede tumapak sa lalawigan ng Bulacan. At ang dami nilang artista, Mare. Diba? Na nakakaloka. Mare, ang nakakaloka dito, kung sakasakaling mangyari yan na hindi mapatawad ni mayor itong show na to at mapasara, maraming mawawalan ng trabaho dahil dun sa Mare, siguro sa aspeto naman na yon, mukha naman din naman na-offend lang. Siguro kailangan lang nito ng, alam mo yun, sincerong pag-apology. Diba? Public apology. Kasi ginawa nyo naman to publicly, so kailangan lang siguro marapat lang na mag-public apology kayo dahil palabas nyo to on national TV eh. At saka sa mga nagsasabi na OA si Mayor, si OA daw si Mayor. Hindi po OA. Kasi ang mga official po, ang mga government official na yan, ay hirap na hirap silang i-promote ang tourism ng ng kanilang lugar. Diba? Na kanilang nasasakupan. Tapos sa tawagin natin ganon, ay di mas magiging katatawanan na lang ng buong tao yan. At syempre, tama lang din na kinol ni Mayor yung atensyon ng GMA7 kasi syempre, kung ito'y palalagpasin lamang na walang karampatang kung ano mga, alam mo yun, parusa or sanction tungkol dito, ay gagawin na lang katatawanan ng bawat tao. Makakasanayan. Diba? Makakasanayan. Diba? Tulad na lang din na ginagamit minsan ng syudad ng Makati. Diba? Ginagamit sa isang taong haliparot. Yung mga ganong aspeto, diba? Na bagay ka sa, alam mo yun, na Makati kasi ang kati-kati mo, gano'n. Diba yung mga ganong aspeto? For example lang, nagagamit ang bawat syudad, pangalan, sa... Ano pa ba yung mga nagagamit? Yung Mandaluyong nga, diba? Saan ka? Loob, labas. Diba? Yung mga ganong aspeto. Buti ang mga taga-Capiz, hindi sila napipikon kapag sinasabi ang Capiz daw maraming diba? aswang. Yung mga ganong aspeto. Pero hindi naman siya ginagamit kasi na tipong, mahilig ka mang-aswang o doon ka sa Capiz. Mga ganon. Hindi naman siya ginagamit ng mga ganong aspeto. Pero ito kasi talaga, nagamit sa teleserye na kung saan sa aspetong yun nga ang ating ipinoproject. Well, malalaman natin at aalamin natin kay Chairman Lala Soto sa mga susunod na araw kung ito ba'y nakaabot na sa kanilang tanggapan at kung ano ang posibleng maging kanilang desisyon tungkol dito sa sa reklamo mismo ni Mayor Ferdy Estrella ng Baliwag City, Bulacan. At saka, Maria, panawagan lang din natin sa pamunuan ng teleseryeng ito
At sa pamunuan siyempre nitong si Mayor Estrella, nabukas po ang aming himpilan sa inyo pong pahayag kung nais nyo po ng exclusive interview. Correct, hindi ba? Kung ano man ang gusto nyo din naman na ipahayag sa mga tao, hinggil dito sa isyong inyong kinasasangkutan ngayon. At syempre, sa pagkabastos di umano sa inyong lugar, ay yun nga, open po kami, hindi ba? Yes. Taray talaga habang may tumbler ka ng MTRCB dyan sa gate. Siyempre, proud deputy ng MTRCB. Naman, di ba? Well, anyways, kung saan man nahahantong ang reklamuhan na ito ay malalaman natin yan sa mga susunod na araw kung may mapapatawan man ng suspensyon o pagkakansela ng kanilang teleserye ay malalaman natin yan sa mga susunod na mga araw. Correct. Well, in the meantime, ako po muli si Kapitana Sisa. At ako naman po ang yung Tita Cora. At kami pa rin ang Baklitasa. Woo, woo, woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Ang gawag mong sabihing radyo. Sabihin mo, Energy!